Magandang araw mga ka-talkers, mga ka-talkies, mga ka-toshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Magandang araw sa inyo lahat at usapang gilas pa rin tayo. Pero ang pag-uusapan natin gilas ay yung maglalaro at sasabak dito sa Southeast Asian Games na gaganapin dyan sa Thailand sa pangunguna, no? Ni Coach Norman Black. Titingnan natin yung mga players, yung 12-man pool na maglalaro kalaban ng ating mga kapitbahay dito sa Timog Silangang Asya. Eto na po, pag-usapan na natin. Simulan na nating talakayin ng mga updates tungkol dito sa mga players na mga sasabak dito sa Southeast Asian Games. Gilas updates pa rin tayo mga kababayan, okay? So, isa-isahin natin yung 12-man pool. 12-man pool. Tama, no? Na pinili ng coaching staff sa pangunguna nitong si Coach Norman Black. Tignan na ngayon natin. Okay, eto na. So, eto na ha. Siyempre, pangungunahan ng, sa mga players, ano? Ni Justin Brownlee na maglalaro rin doon sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, ano? Siyempre, kung sila ay may naturalized, yung mga ibang kapitbahay natin sa Southeast Asia, kailangan din meron tayong naturalized, ano? At yan na nga si Justin Brownlee, regulars natin, ano? Lakihan nga natin. Ayan, sige. Justin Brownlee, tapos si Ange Kwame, nandyan din. Okay? Ray Parks. Ray Parks Jr. Okay? Nandyan din si, nagbabalik. Si Matthew Wright. Okay, thank you naman Matthew Wright at naisipan mong sumama sa Gilas Pilipinas sa SEA Games. Nandiyan din ang anak ni Danny I. Demolition Man, Dave Ildefonso, mga kababayan. Player to ng Abra Weavers sa MPBL, ano? Nandiyan din si Remy Martin. Hindi po yan yung nakakalasing, ha? Tao po yan. Hindi po yan yung alak, okay? Ito naman ay si VJ Pre. Okay? Na galing FEU, lumipat ng University of the Philippines. Okay? At nagbabalik din si 3D Ravenna. Okay? At itong si, wala na ba itataas to? Okay, anyway, describe na lang natin si Jason Brickman. Jason Brickman nga ba to? Oo, tama. Jason Brickman. Ayan pala. Pwede pala makita. Okay. Jason Brickman. Okay. Tapos si Michael Phillips ng DLSU Green Archers. Si kay Manny Ladi ng Ateneo Blue Eagles. Last but not the least, itong si BGR, si Brandon Ganuelas Rosser! Alright. Okay. So, bago ko sabihin ang aking masasabi rito, opinion, kayo man, pwede kayong mag-react. Anong masasabi ninyo dito sa lineup na to para ilaban natin sa Southeast Asian Games? Ito ba'y mahina? No? Medyo-medyo lang? O napakalakas? O malakas? May iba yung malakas sa napakalakas, no? Alright? Tayo ba sa lineup na to magkakampyon na naman tayo muli sa men's basketball sa Southeast Asian Games. Ako sa akin, fully loaded ito, mga kababayan. Sobrang siguro above average ang lakas, no? Ngayon, hindi natin sigurado, ako personally, honestly, hindi ko alam kung ano at sino ang bubuo sa lineup ng mga kalaban natin. Honestly speaking. Okay? Looking at our lineup, no? At hindi nagko-compare sa ibang teams, no? Sa Southeast Asia na makakalaban natin, masasabi ko solid naman na ito. Okay? Meron ka ng Justin Brownlee. Tapos meron ka pang si Ange Kwame. Sentro to, no? May Ange Kwame ka pa. Tapos may shooting guard ka pa na Ray Parks. Okay?
Tapos shooter din to si Matthew Wright, mga ano to, si Dave Ildefonso. Pwede sa labas, pwede sa loob. No? Kasi ang laro niyan is dos tres. Okay? Shooting guard, small forward. Okay? Tapos itong si Remy Martin, point guard naman to, pwedeng magbaba ng bola na mag-distribute ng bola maayos, ano? Si VJ Pre, power forward naman to. Malakas din. Isama mo pa to si Thirdy Ravena. Okay? Kapalitan ni Remy Martin, nasa point guard position yan no? And you also have Jason Brickman. Ako, napakaganda. Ako, pinanonood ko yung yung laro ng Abra Weavers. Kalaban nila ba ang Pangasinan? Pangasinan ba kalaban nila kung di ako nagkakamali? Binyan yata yung kabila Binyan at saka nakakalimutan yung kalaban. Anyway, Abra versus Pangasinan nga yata si Vic Manuel, Ang galing pala nitong Jason Brickman na to. Okay? So, maaasahan natin. Maraming kapalitan. Pwedeng hindi mapapagod yung mga players. Pwedeng kung ang balak talaga ni Coach Norman Black, gamitin silang lahat. Okay? Para equal playing time at laging fresh legs. Wala nang tatalo siguro sa atin, syempre, no? O tapos, doon pa lang sa Ange Kwame, Justin Brownlee, panalo ka na Aba, dagdagan mo pa ng Mike Phillips, tapos may BGR ka pa, Brandon Ganuelas Roser, aba, ibang klase ito. Okay? Tapos may Kaimani Ladi ka pa. At alam nyo itong si Kaimani Ladi, okay? Ang laruan yan sa Ateneo, forward center. Baka pwedeng tumitira ito sa labas, nakakagawa ng tres to. So stretch 4 or stretch 5 ito. So maganda itong panglaban, no? Doon sa mga malalaki ng kalaban natin. Mapopwersa ngayon yung kalaban natin na lumabas yung malalaki nila, giving way doon sa mga maliliit nating malulupit mag-drive sa loob, no? Pwede silang gumawa ng sa sarili nila, no? Mag-initiate ng offense o magkaroon ng pick and roll, no? Dahil pwedeng pick and roll or pick and pop kasi pwedeng tumira yung nagbibigay ng pick Okay? So threat itong si Kaimani Landi sa mga kalaban natin. Okay, may tira yan sa labas, Bukod pa do sa mga shooters natin na guard, si Ray Parks tumitira rin yan sa labas kasi yan shooting guard yan Matthew Wright, lahat, Dave Ildefonso. Okay, sa Angkapater di Ravena tumitira rin. Malupit din yan sa labas, Ito si Brickman, tatlong sunod, napanood ko tatlong sunod-sunod na tres, umahabol yung Pangasinan. Ako, parang bumbero na nagbuga ng tubig, binugahan yung apoy na sinisilaban ng Pangasinan. Humahabol Okay? O yun. Siya yung naging fireman dun sa run sa alab na pinasisiklab ng Pangasinan. So maganda rin itong meron Jason Brickman. Tapos meron ka pang Motor Mike, masipag sa rebound dito, mga kababayan. Dati nang nakasama si Mike Phillips, Hindi ako nagkakamali sa previous SEA Games natin sa Cambodia. Okay? Sana gamitin ito, mapakasipag nito. Marami na ring international experience. Teka, halos sa lahat sila may international experience. Iba dito naglalaro sa B-League, sa Japan League, sa KBL. Okay? Kaya kinuha itong mga to, mga kababayan. Ito para sa akin, personally, solid ito. Above average ang talent nito. Okay? Looking on sa paper, dito sa graphics na to. Okay? Hindi ko alam, I'm not discounting yung kakayanan nung iba, palagay ko dahil nakita nila to at ine-expect nila na ang Pilipinas na naman na magdo-dominate ng laruan sa SEA Games.
basketball, mag-upgrade kami. Okay, mag-upgrade kami ng mga manlalaro. Okay? Yan. Lalo na maluwag ngayon yung basta may passport ka lang ata, ano? Okay? Pwede nang isali sa team mo. Alright? So, yan. Yung mga qualifications para makasali ka sa isang team ng isang bansa ay medyo maluwag-luwag pagdating sa SEA Games. Diba katulad sa FIBA rules, medyo maigpit, no? Alright? So, okay to, mga kababayan. Solid na solid to. Ay para sa akin, mga kababayan. So, suportahan natin itong ating Gilas Pilipinas 12-man roster natin, no? Yung lineup natin para dito sa nalalapit na Southeast Asian Games. December 13 to 19 po yan. Pero ang men's, December 14 ang first game nila versus Malaysia, mga kababayan. Okay? Alright? So, hanggang dito na lamang po siguro ang ating masasabi. Ay, ang ating mga opinions tungkol dito sa Gilas Pilipinas SEA Games lineup. Patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Mag-subscribe. Huwag po kayo mahiya mag-subscribe. Mag-like and follow rin po sa ating Facebook page, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.